Good morning mga Inday! How are you? Kumusta na po kayong lahat? So today is pupunta po tayo ng countryside dito sa Bohol. Pupunta po kami sa Lubuk River. Yun po yung floating restaurant. At may natagpuan po tayong another kaibigan naman mga Inday na sobrang napaka-friendly niya at tinuturing niya akong sister na niya ako sa kabilang mundo. Ayan po siya. Siya po si Christina, taga Canada po siya. Isa po siyang fashion designer at acrobatic. Ang mga nakikilala ko po ngayon mga Inday dito sa hostel na binuko ay mga professional. Ito ang ilang mga pictures ni Christina sa pagiging acrobatic niya at pagiging fashion designer. Ito ang kanyang mga model. At nakarating na kami dito sa floating restaurant sa Lubuk mga Inday. Bumiyahe kami ng 42 minutes bago kami nakarating dito. At worth it mga Inday. Napakadaming tao sa labas na nagpipila para malang maka-experience sa floating river na ito. At sulit na sulit mga Inday. Ang binayaran ko po dito ay 850 at unlimited na po siya ng pagkain, isang buffet at dala na po yung isang oras and 30 minutes sa loob ng barko. Akala ko nung dati 850 ang aking babayaran at buffet siya sa loob mga Inday. Akala ko hindi ako mag-e-enjoy kasi namamahalan ako sa 850. Pero talagang sumugal kami at pumasok kami, nagbayad na kami mga Inday. Pagpasok namin, ang ganda pala. Napaka-relaxing, tapos lahat ng makikita mo green. Ganda dito mga Inday, oh. 850 yung binayaran ko pero unlimited na pagkain ng mga Inday. Nag-enjoy talaga kami dito mga Inday, hindi lang sa pagkain kundi sa view na inyong makikita. Akala ko mga Inday, yung 850 pesos dito sa floating cottage is napakamahal sa akin kasi usually sa mga pagkain ko gumagastos lang ako ng 50 to 100 pesos. Pero yung nakapunta na kami dito mga Inday is super nice. At sa floating cottage na ito mga Inday ay talaga namang makapag-relax ka dahil sa kanilang mga napakagandang mga music na kumakanta din sila ng Chinese, Korean, Japanese. At eto mga Inday, nag-uusap kami ni Christina dito kasi yung isang kasama namin na isang psychiatrist ay hindi nakasakay ng barko. Nakalimutan naming antayin siya dahil kami ay gutom na. Pero okay lang mga Inday at kami na lang ni Christina ang nagsasama ngayong araw. She came here, she's over there somewhere but the boat already left, so... Alam niyo ba mga Inday na sa buong biyahe kong ito na mag-isa ako, si Christina ang natagpuan kong kaibigan na sobrang friendly, na sobrang close na namin sa isa't isa kahit na isang araw pa lang kami nagkikita. At napaka-close na namin mga Inday kahit ano-ano lang yung pinag-usap-usapan namin. Kasi si Christina mga Inday is nagdo-donate din siya at nagsusponsor ng mga bata sa orphanage. Kaya siguro napaka-close namin kaagad kasi pareho kami ng hangarin o mga bagay na gusto namin gawin. Sabi pa nga niya sa akin, bakit ngayon lang daw tayo nagkita para nakitang kapatid na tagal na wala. Pareho din kaming mahilig mag-diving mga Inday. After 30 minutes na palutang-lutang kami sa floating cottage na ito mga Inday, huminto kami dito sa kanilang parang show na may mga bata na sasayaw. Dito kami mas masyadong nag-enjoy ni Christina, kaming dalawa, kasi sumayaw kami ng tinikling na hindi namin alam kung paano sayawin. Ayan na mga Inday, sumayaw na kami ng tinikling pero tingnan nyo yung mga paa namin para kami natinik ng lansang or ano ba yung mga titinik na natatawa talaga ako dito sa amin mga Inday oy. At naawa siguro yung bata, ayan kinuha kami ng mga kanya-kanya mga dancer mga Inday para tuluan kung paano mag-ikting-ikting dyan sa aming tiil dyan sa kawayan na hindi maipit oy. Hindi ko talaga inasahan mga Inday na ganito ako mag-i-enjoy sa travel ko dito sa Bohol, na ang pinaka-enjoy talaga sa akin is hindi lang makita yung lugar kundi yung tao din, yung mga tao na namimit ko mga Inday ba, na yung vibes, yung mga memories, ganun. At sa biyaheng ito mga Inday na realize ko na ang ganda ng mundo na ginawa ng Panginoon. So kailangan natin minsan siguro na lumabas sa ating bahay, ma-experience ang ibang mga lugar, at ito na yun mga Inday. So pagbalik na natin sa ating probinsya ay syempre babalik din tayo sa ating trabaho, sa pagtulong kay Ernest, sa pagtulong ng dalawang makapatid at iba pa mga tao na pwede nating makita. Pero sa ngayon mga Inday is i-enjoy muna natin ang ating travel o bakasyon.
Okay, that's your first time eating. All right, I do not know what this is, but I'm gonna try it. So far, I don't like the texture, but Okay. I don't really know what I'm eating. What's the taste? Pretty much nothing. Yeah, there's no taste at all. How about the other one? Okay. I like your reaction. Throw it down as elegantly as possible. I like your reaction. Mga Inday, kapag pumunta kayo dito sa Bohol, itry nyo po itong floating cottage sa Lubok, mga Inday. Ang ganda, worth it yung binayaran nyo ng 850 with unlimited food, buffet. So, ang ganda dito mga Inday. Tsaka yung, look, there's a cable car over there. I saw those zipliners go Yeah, through. yeah. It seems like the water is really deep. Yes, I wanna ask how many feet. You want to dive here? Never know what to find. Yeah. Ganda mga Inday. May ziplining doon mga Inday. I love the beauty and the energy. Oh, what's that? Is that moon? Oh, it is the moon. Moon? Sometimes Whoa. The moon is very big here. Dito sa Lubok, sa floating restaurant nila mga Inday, is umabot kami ng 1 hour and 30 minutes. Palutang-lutang lang sa tubig. Enjoy sa views, pa-relax at napakaganda mga Inday. At nakabalik na kami sa aming hostel mga Inday, ayan nag-order po kami ng sushi. At first time ko po makakain ng sushi mga Inday. How many times do you order this kind of food? oh, all the time. I literally live off this. I even ordered it in that restaurant in. Really? Yeah. Do you think it's a blue marlin fish or no? I think it's tuna. Tuna. Yeah, Okay. it's definitely tuna. Let's see here. At pagdating namin sa aming hostel mga Inday, ayan, may bagong kaibigan naman kami. Siya po ay si Lorenzo. Yeah, you should be sexy. He has potential, ladies. He has potential. Tinuruan ni Christina si Lorenzo kung paano sumayaw. Kaya nag-enjoy kami lahat dito mga Inday kahit na nakatingin lang kami. But then when he does that, the girl's job is to be like this. Oh, wow. Yeah. I see. Itong si Lorenzo, unang kita pa lang namin is nakapa-vibes na siya mga Inday. Tinuruan ko din siya kung paano magsalita ng konting Bisaya. Actually not. Usado hatulo. Yeah, it's easy. If you keep saying it, it's easy. Usa. Dua tulu. Kinagabihan ay bumalik kami ulit dito sa Alona Beach para mag-dinner. Ayan mga Inday. So kung yung mga kasama ko ay mga afam, mga foreigner, pero sila din po ay sobrang cheap. Napakatipid po nila mga Inday. Ito lang po talaga si Christina ang hindi masyadong tipid sa grupong ito dahil hindi siya sanay sa mga pagkain ng street food. Baka daw sasakit ang tiyan niya. Kinamagahan Inday ay ayan, nagre-ready na kami kasi papunta kami ngayon ng Chocolate Hills. Tinanong nila ako kagabi kung ano ba ang gagawin ko ngayong araw. Sabi ko, pupunta ako ng countryside sa Chocolate Hills. So gusto nila na makita yung tarsier, kaya gusto din nilang sumabay sa akin mga Inday. So sa part na ito ay yung si Lorenzo ay nagme-meditate. Every morning daw siya nagme-meditate mga Inday. So while kami nag-aantay sa kanya kung kailan siya matapos dyan mga Inday, nagme-meditate na din kami. Pero sa akin, hindi ako makafocus mag-meditate kasi dito kasi dumadaan yung mga tao mga Inday. So syempre kapag yung mga tao dumadaan, kaming tatlo dyan nakatulala ng ganyan, sigurado ako titingan ng mga tao at sinasabing ano bang ginagawa nila.
Oh, ayan na mga Inday. Kumpleto na kaming apat dyan. At si Lorenzo pa rin yung inaantay namin. Hindi pa rin siya makatapos-tapos ng kanyang meditate mga Inday. Akala namin ay tulog na yan. So, nilihok-lihok po man si Lorenzo. So, hindi pa yan talaga tulog mga Inday. So, ayan. Nagtatry naming apat na mag-meditate na sundan namin si Lorenzo hanggang siya ay matapos. Pero ako mga Inday, yung mata ko dyan, naka-observe lang yan sa paligid. Oy, hindi ako naka-meditate ng focus. Murag halos isang oras talaga kami nagpaabot dyan kay Lorenzo na matapos mag-meditate mga Inday. Kaya nag-meditate pa rin dyan siya. Kami sa aking mga kasamahan ay may gumawa kami ng hurim-hurim para magising yan. Baka nakatulog na kasi ito si Lorenzo eh. Hi guys! Welcome to my channel. So today, mag-English ako mga Inday. We were going to countryside. Chocolate Hills. You don't have an energy guys. I guess you were hungry. So pumunta kami ng Chocolate Hills guys. Mag-ATV ride kami. See you. Bon appetit! Yeah, street food. What do you have? Okay. Stop over kami na parang kumain. Lorenzo had a siomai. Lame kayo. Do you know what you call this food? We call it lumpia. You know that? Lumpia? No. I did not know. Yeah, Lumpia. Yeah, lumpia. It's like this. What is inside? Is a meat or vegetable? No, it's vegetable. It's vegetable. A vegetable. Yeah, that's what. But it's also lame kayo. Okay, go amigo. You look like a drunk dancer. Oh, he's looking at you. No. Looking at my Udin. See, they were laughing. You're so funny. Actually, you know, I got this. It's like ice that you get out of the plastic thing, you know. Yeah. And Kain sila ng ice cream mga Inday pero hindi nila nagustuhan yung ice cream sa Pilipinas. Ayun. so nice. It was so nice. What was it, guys? You're here now. Chocolate Hills. But if we were going to take the ATV also, we can go nearer to the Chocolate Hills. Yeah. We wanna take it straight. Yeah, we were just going down and then take the ATV Yeah, in the right corner. We are going to this. Yeah, and then we can just park the motorcycle there. We don't need to go down really deep. Yeah. Start without me. Wait. So we're finally here in Chocolate Hills without paying here. entrance. Yeah, and the Chocolate Hills is not brown. Thank you. Thank you. We're gonna have an ATV. You knew what I was thinking. Amigo, what are you doing, amigo? What can you say about the Chocolate Hills? They're green. Green. Yeah. So instead of saying chocolate, what's supposed to be say it? Green Hills. Plants hills. I don't know. Amigo, amiga, what are you doing? They're just clowning. Ayan mga Inday, pang second time ko na dito sa Chocolate Hills. Pero gusto ko matry dito yung ATV. So napakaganda ng Chocolate Hills mga Inday. Kaso nga lang sabi nila hindi daw brown, green daw. Pero ang ganda, o diba? Mag-ATV tayo mga Inday. Bumalik ako dito para mag-adventure tayo ng ATV. So let's go. Lakon siya. Ang saya ng mga kasama ko dito mga Inday, hindi mga kuan ba. Di ba sa mga ibang nakilala ko. Mga Let's go. that's already on. You trust me, right? Yeah. Is it on? Yeah, yeah. Okay. Do you see that trail over there? Yeah. We're gonna go there.
You don't need a flip up. Ma'am, bali, isakay mo pants mo para di na lang. Hi, come here. Hello. Bisaya. Sir, ikaw mong guide? Bisaya lang to, sir. Bisaya to ma'am, Jill ma'am, Jill. Okay na ba yung video na to? Dito ta ma'am. Okay, here we go, guys. I've never. It's my first time. That's why I really want to do it. Is it difficult? I don't know. We can see it later. Ayan ang mga Inday. First time. All of us, first time. No, no, that's not yours. That's for our guide. You're not gonna be our guide. Ma'am, ito na po ma'am. Gas na po ma'am. Okay. Start. Break. Ito yung gas. Pindot na ma'am. Kanina, pindot na. Oh my God! Are you ready? Yeah! Go! Let's go! Ang saya-saya ko dyan mga Inday. Ang akala ko ang simple-simple lang niyang dalhin. Pero hindi ako nasanay mga Inday. Tingnan niyo yung una kong drive. Parang bumangga na ako sa gate mga Inday. Ang hirap para sa akin kasi hindi ako sanay na maganyan. First time kong gawin yung ATV na ito mga Inday. So minabalance ko siya na parang nagbalance ng motor. Pero sabi nila wag mong i-balance gaya na mag-balance ka ng motor. Kasi yun lang yung kamay mo, yung arm mo lang mo ang maglihok-lihok ba mga Inday ba? Hindi yung buong katawan mo. Pero sa una ko talagang try dito mga Inday, napakahirap sa akin. Tingnan nyo kung saan ako papunta na. Nabaliw-liw na ko ano mga Inday. Unang try ko dito mga Inday, hindi talaga ako nag-enjoy kasi yung mga kasama ko, ang bilis-bilis nila tumakbo. Pero ako, napidpid na ako sa naasang lugar mga Inday. O, wala na ako sa daanan ko. Natatawa lang talaga ako sa sarili ko dyan mga Inday. O, kasi tingnan nyo saan ako sa kalsada napunta. Sa ATV ride na ito mga Inday ay makukuha namin ng 1 oras. Pero mga 20 minutes kaya ako siguro mga Inday bago ko natutunan talaga na patakbuhin ito ng hindi magbalance-balance sa aking katawan. Ayan, palagi akong naiiwan sa kanila mga Inday. Sila nag-e-enjoy. Ako in taon, mas ginhawa kung paano ko i-balance ang aking sarili o yung kamay ko para talaga ako makapatagbo ng mabilis.
Komento muna kami mga inday at konting kulitan kami ni Lorenzo at ayan mga inday, para siyang unggoy ang vibes ng pagkatao mga inday. At patapos na kami dyan, punong-puno kami ng yutek mga inday, punong-puno kami ng lupa kasi nga ito adventure, so babalik na kami mga inday. It's not coming off, right? Hello guys! Maghugas na kami guys! Paakyat na kami sa Chocolate Hills with my friend. Hi. And hindi na kami sumakay ng shuttle mga inday kasi magbabayad kami ng entrance. Yung dalawa kong kasama andun na. Adventure mga inday sa ATV. Kaso lang ang mahal, 1,100. Hindi na siya sumakay ng ATV mga inday. Kasi Hi, Heart. hi! Palagi na daw siyang nagsumakay ng ATV. So, hindi na siya sumakay ng ATV. Nag-antay na lang siya sa amin isang oras. And akyatin natin yung ilang step kaya itong hagdan dito sa Chocolate Hills mga inday. Pangalawang beses ko na to dito nakapunta. Pero binabalik-balikan ko pa rin kasi napaka-relaxing. You okay? I'm good, yeah. Sige, saka tayo mga inday. Akyat-akyat. Watch your steps only. They didn't put any like how many steps? 150? 150? I think. Okay, 120. I need to do higher. There's also ATV over there. Where? Is that where we went? Yeah. I guess, yeah, that's where we went. Dito sa Chocolate Hills mga inday, ang haba-haba na kailangan mong akyatin para ka makapunta ng tuktok at makita talaga ang beauty of Chocolate Hills. Kaya lisngag ang ilong ni Inday Borian. Not much people today. Is that where we went or is it the other ATV? Hey guys, say hi. What's that, Lorenzo? I didn't hear it. Oh, how about the hand wave? Pauwi na kami mga inday. Medyo yung mga kasama ko napagod kasi medyo malayo itong Bohol Chocolate Hills sa tinitirhan namin yung hostel mga inday. At medyo napagod na rin ako. Kailangan pa namin mag-drive ng 2 oras bago kami makarating sa hostel namin. So baka tomorrow mga inday, plano na natin umuwi na kasi mag 2 weeks na tayo. More than 2 weeks na tayong nag-adventure mga inday. So, ayan. Uwi na tayo. Let's go. Happy birthday and it's time to say goodbye. Thank you so much. See you in the other stay. One night more. It's his birthday. Yeah. You have to do a party tonight. Oh yeah, just call us. Bye. Sa part na ito mga inday is nahirapan kami sa isa't isa na maghihiwalay na kami kasi may kanya-kanya kaming destinasyon at ako mga inday is plano ko na rin mag-ready sa aking sarili para bumalik sa Negros Oriental. Kami ni Christina mga inday ipinilit naming magsama at pupunta kami sa Dumaguete. Kaso nga lang naiwan kami ng aming barko at na-late kami. Isang barko lang pala yung pupunta ng Dumaguete mga inday. Kailangan ni Christina na pumunta ng Cebu kaya nag-Cebu na lang siya. Malungkot para sa amin dalawa ni Christina na maghihiwalay na kami mga inday dahil sa ilang araw lang kami magkasama. Heto, sobrang close na kami sa isa't isa. Nag-usap kami kung kailan ba kami pwedeng magkita sa susunod at sabi niya is babalik siya dito sa Philippines. Alam niyo ba mga inday, sa biyahe kong ito ang dami kong mga natutunan, ang dami kong mga good memories sa mga bagong tao na aking nakilala.
nila. And I think I will end my trip with this very beautiful friendship I have, na nakikilala ko silang lahat mga Inday. Sa buong biyahe ko, sila talaga yung group of friend na nakasama ko sa hostel na napaka-vibes at pareho kaming lahat mga Inday. Wishing you all the best and I hope to see you again.